Dili. I don't take it personally. Kasi, para sa akin ba, yung ginawa nila sa akin, personal yun sa akin. So, bilang isang politician, natural na ganun ang gagawin sa iyo. So, wala lang yan sa akin. Pero ang ginawa nila sa bayan, Nako, yung corruption at yung abuso nila, hindi yan personal sa akin. nako. So, hindi natin yan palalampasin. Nako, matindi ho ito mga kababayan. Nagpahayag na ho ng pagsuporta dito kay Vice President Sara Duterte, itong si former President Gloria Macapagal Arroyo. Speech ho ni VP Sara ang ating papasadahan dito. Marami hong nagpakalat ng kung ano-anong ideya sa mundo ng social media. Pero tayo ho kasi dito sa PH Update, ika nga, kung tayo tatanungin, Rodante Marcoleta, syempre, wala nang mas titindi pa sa paninindigan ng mama na yan. Kahit ika nga, lahat kinukontra siya, binabaluktot ang mga sinasabi niya, basta alam niya na nasa katuwiran at nasa batas ang mga sinasabi niya, hindi niyo mapapatiklop yung mama na yan. Kaya kung sakaling meron mang dapat tumugis, humabol dito sa mga magnanakaw sa administrasyon na to, walang iba yun kung hindi itong si Senator Rodante Marcoleta. Kailangan din naman natin yan si Gloria. Di ba, wag ko kayong mag-alala, may pwesto yan. Di ba, siya ang magiging Speaker of the House, Gloria Macapagal Arroyo. Di ba? Yan kumbaga, nakaano na yan, nakahanda na ang pwesto ng alin na yan. O pwede siyang Deputy Majority Speaker. O yung pwesto ni Sandro, bigay natin siya kanya para at least, di ba, magkaroon naman ng kahit kakarampot na galing dyan sa House of Representatives. Magaling naman ho yan si Gloria. Kumbaga, medyo praning nga lang. Then napanood natin yung ibang interview ng mga kasamahan niya nung siya pa Pangulo. Yung palang Hello Garci, hindi naman pala dapat mangyayari yun. Panalo naman pala talaga dapat siya. Masyado siyang nag-overthink. Hindi niya na pala dapat ginawa yung mga bagay-bagay na yon. Kahit na anong mangyari, panalo naman ho pala siya. Di natin alam kung anong kinapapraningan. Pero ang atin dito, pwede naman ho siyang maging Speaker of the House. Ang sigurado dito, Rodante Marcoleta for Vice President. Ngayon pa lang ho, ikakampanya na ho natin niya si Senator Rodante Marcoleta. Pero hintayin natin si VP Sara. Pero bago yan, isa like at sa subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community join button, nandyan lang ho sa baba. Ayaw ho natin magbida-bida. Mahirap na. Anak na to ko, ang sigurado pa lang, VP Sara for President. Ngayon, kung sino man ang ideklara ni VP Sara, doon ho natin ibuhos ang ating enerhiya at lakas. Huwag muna ngayon. Hindi ka nga si Senator Rodante Marcoleta, gusto natin siya. Pero hindi ho natin pinapangunahan ang ating leader na si Vice President Sara Duterte. Unahin na muna natin ang talumpatin itong si VP Sara. No? Okay. To former President and now Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo, to the officers of the Ayala Group of Companies, to our very important guests, mga kababayan, mga kaigsuunan kong Dabawenyo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Unahon-una nako ang pagtimbaya kaninyong tanan o isa ka mainiton na happy araw ng Davao, mga Dabawenyo. O ang amuang pagpasalamat sa inyong pagsuporta sa 90th anniversary celebration sa Office of the Vice President, sa amuang pop-up exhibit karon o sa amuang book signing kauban si former President Gloria Macapagal Arroyo. Daghan kayong salamat. Davao City turns 89 this month. It's 1 year younger than the office of the Vice President. The City Hall marks 89 years of service. And today, the Office of the Vice President brings its 90th anniversary commemorative book and pop-up exhibit for the Dabaweños. 3 milestones in one afternoon.
here in Mindanao, where history has never learned to arrive one thing at a time. For decades, the vice presidency was misread, set aside, kept in reserve, treated as proximity to power rather than power itself. The assumption was that standing one heartbeat from the presidency is a position of waiting, not of purpose. That assumption is always wrong. Former President Arroyo is here, who is also a former Vice President, and she is the only person in this room who has held both posts. And I learned from the pop-up exhibit, your father and you are the only two individuals in our country that held both the VP and President positions. See, may natutunan tayo sa never thought of that before, na bilangin, pero I learned there's only two Filipinos. For her, succession was not hypothetical. The line was called, and she answered. Her presence today is not ceremonial, it is testimony. An exhibit about public service should be placed where the public actually is. I thank the management of Ayala Malls for opening this space. Alongside our private sector partners, we are bringing extra plus ordinary to 90 locations across the archipelago, bringing history to Filipinos. This exhibit and the book, First in Line, are the permanent records of 14 leaders who held the Republic together. They were not 14 lang kasi yung hindi pa tapos yung pinaka-15. Hindi natin alam kung ma-impeach siya o hindi. So hindi pa tapos ang kwento niya. They were not always celebrated, but they were always necessary. To the young people holding the books today, you are not here by accident. You sought out names from your textbooks conveniently skipped. You looked past the glossy summaries and found the leaders who served in the shadow. Those who did the heavy lifting of the Republic without the benefit of applause. But I challenge you, do not stop at these pages. History is often written by the victors and edited by the comfortable. I dare you to dig deeper into the nuances and counter-narratives that have been pushed to the margins. A book shows a timeline, but only a patriot uncovers the truth between the lines. Study the decisions made by the VPs that were unpopular but necessary. Question the silence of the archives. Understand that our history is not just a collection of grand speeches, but a series of difficult, often messy, human choices. I ask you to be the keepers of the record, because every republic stays alive, not just because it has a past, but because its youth has the courage to demand a history that is honest, complete, and unvarnished. Duty, continuity, legacy. Don't just read about them, defend them. Atong panalipdan ang dungog sa atong nasod. Let us stand for the honor of our nation. Mahalin natin ang Pilipinas. Palakpakan ho natin si VP Sara. Presidente ho natin yan sa 2028. Kahit anong sabihin nila, kahit anong gawin nila, kahit maglapasag pa yung mga ano na yan, mga dilawan, pinglawan, mga talyanista at ensaymada, sa ayaw at sa gusto nyo, magpe-presidente yung alin na yan. Tayo kalmado lang. Ika nga, pagdating sa laro, sa laban, pagka ikaw lamang, yeah, kalmado ka lang. Tignan si VP Sara, ganda-ganda niya, oh. Yung mga kalaban, mga ano na mga mukha ng bangkay, di ba? Sa sobrang stress nila, madadry na ng mukha. Para
sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Saka yung ano yung consistency niya sa mga speeches niya, yung pinaglalaban niya ay talagang swak na swak kaya si VP Sara. Very very consistent. From day one, nag-vice president siya ni Marcos Jr. Kung ano mga pinaglalaban niya, mga advokasya niya nandyan na. Si Marcos Jr., yung advokasya niya, yung pagpupulburo niya, yung pagsinghot niya, yung travel niya, yung kapritsyo ng asawa niya, di ba? Yung pwesto sa pamahalaan ng mga kamag-anak niya, yon ang advokasya niya. Thank you, Madam Vice President, for your message. I'd like to thank our friends from the media for your support to the OVP 19 years exhibit here in Davao City and the book signing of the OVP Coffee Table book, First in Line. This is our contribution to the celebration month of the Araw ng Davao. Okay, first question, Argel Relator, GMA, sir. Ma'am, sorry, nag-comment si Secretary Ombudsman Remulian. Sinasabi niya, ma'am, nagsimula daw yung maleta delivery sa time ni PRRD, ma'am. Your comment po. So for now, ang focus ng Inday Sara at ng Office of the Vice President is yung mga kailangan namin gawin para sa bayan. Tulad nito, we have an exhibit that showcases the former Vice Presidents and teaches the children about leadership and anong klaseng leadership ang pipiliin nila sa kanilang pagbabiyahe dito sa ating bayan. Mamaya. VP, may hapon. Ako question is, sukad atong simula nung nag-pronounce ka that your intention to run for 2028, maraming nag-float na names for your VP. My question is, may qualifications ka bang isi-set na for your partner as VP and meron na ba tayong nakita? As I mentioned, noong episode ng Ibalik ang Tapang at Malasakit, nabanggit ko doon na meron akong ni-recruit last year. Does it mean na yun na? But hindi pa siya nag-decide kung tatakbo siya for Vice President or hindi. So, antayin na lang natin yung desisyon niya. Huwag na lang natin siya guluhin. Huwag na natin siya pangalanan kasi baka atakihin siya, sisirain yung pangalan niya. So, pabayaan natin siya mag-desisyon. Ma'am Ruth. Sen Dante, kailan ba yan? Pinauna, Nakita nyo na ho yun mga kababayan. Kaya tayo, isa-isa mga dahilan kung bakit hindi natin ini-SS yung pangalan ni Sen Dante. Ayaw natin siya tirahin. Magkakasama din dito si VP Sara. Pero wag muna ngayon. Diba? Estratehiya ho yan mga kababayan. Hayaan ho natin ang sumipat ng karta dahil si VP Sara. Wala nang mas gagaling pa sa kanya pagdating sa galaw sa politika ngayong mga panahon na to. Okay? Kaya wag ho tayo magbida-bida at kung ano-ano yung kung sino-sino. May gusto tayo, atin lang yun. Pero pagka yung gusto natin na yun, siya ang naging boses ng mga taga-suporta ni VP Sara na yan. Naku, baka atakihin niyang mama na yan. Anak ng toko, yari tayo kay Senator Rodante. Hindi ko kilala. Hindi pa binulong ni Jay Guevara eh. Alamata ni Jay eh. Hindi, walang nakakaalam. Sabi sa akin, walang nakakaalam. Walang nakakaalam. Pero ewan ko ba dito kay Jay? Inintay ko si Jay eh. Sabi ko naman, sikreto na lang natin na tol ako, hindi natin pagsasabi eh. Secret. Wala pa sabi. Wala pang VP si VP Sara. Hindi sinabi sa akin sabi. Okay. Kaya kumusta na si Jay? Jay, kumusta ka na? Kumusta ka na, Brad? Mag-subscribe kayo kay Jay Guevara, isa sa mga inaabangan natin sa mga banateros. Malupit yan. Pagka may upload yan, automatic, auto-watch ho tayo dito sa PH Update. Supportahan natin, Jay Guevara. Mahusay. Vice, may lumabas na Tangeres survey. Tumaas yung preference vote niyo from 43 to 48%. Any comment on that? Well, lagi naman sa lahat ng surveys, nagpapasalamat ako sa patuloy na tiwala at paniniwala ng kababayan natin sa akin at sa aking mga kasamahan sa Office of the Vice President.
Last question, Bril, go ahead. Human naman niya siya. Humana ka? Wala pa mo. Oh. Isa pa ba? Itong Monday na yung deadline ng submission sa impeachment. Sige, Margie. Yung comment mo, ma'am, after the sufficient is substance. Ayun. 10 days, ma'am, on Monday daw po. Nakapag-send po ba kayo ng response daw? Ayun. Ano, Attorney po. Miss Sheffer too. kuan ka na hapit namang Monday, no? O, ato na to kung mag-file ko, dili. Antayin na. Oo. Antay na lang sila na mga tiga-House of Representatives. Vice, kalalabas ng balita, possible daw na i-exclude sa defensa panel yung si Munsayag, Attorney Munsayag at si Attorney Michael Owa. Poa. May conflict of interest Yeah, may daw. conflict of interest daw. Kinuha mo Ngayon siya. ko lang narinig na yung respondent ay hindi pinapayagan kung sino ang kanyang lawyers. No? Ngayon lang ako nakarinig ng circumstance na hindi pinapayagan ang respondent kung sino ang pinipili niya na lawyer. So, antayin na lang natin kung ano mangyayari. Vivi, sa tingin mo, another round of maleta na po, ano ba ito for against you? For the impeachment? Antayin natin. Tapos kunan natin ang picture. Tapos ilabas na naman natin yung pictures kung merong mga bagong maletas na lalabas. Okay. Last closing statement. Magpapatuloy po ba yung libreng sakay natin sa Pilipinas? Despite sa mahal ng presyo? Magpapatuloy ang Libreng sakay tayo Libreng sakay na program ng OVP. Alam. Yes, opo. Oh. Laking tulong mo niyan. tingnan niyo naman ho yung mukha na yan, di ba? Yan ang kakalabanin mo. Marcos Jr., tingnan mo yung mukha na ni VP Sara. Yan ang bubuisitin mo. Naku, hindi. Ito, hindi pa ipinapanganak ang makakatalo kay VP Sara at dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte pagdating sa politika. Ay, pagka hindi pa ipinapanganak, kaya wag mo muna kayong umasa na talunin yan si VP Sara. Di ba? Mai-impeach 85 to 95% na chance talagang ma-impeach siya dyan sa House of Representatives. Mataas talaga. Kahit paano natin tingnan yung numero, at saka yung maleta talagang pumapabor sa kanila. Yun ang titingnan natin eh. Hindi yung sufficient in substance, sufficient in form. Hindi yun. Ang tinitingnan natin dito kung gaano kabigat yung maleta. Yun eh. Kung medyo mabigat-bigat ang maleta, malamang sa malamang, sufficient yan para paghati-hatian nung kung sino man ang bumoto sa impeachment ni BP Sara. Na ma-impeach si BP Sara dyan sa House of Representatives. Yun mga kababayan. Oo, tutuloy yon dahil project na talaga yon ng Office of the Vice President. At actually nga nung nakita ko yung ABP kanina, nag-iisip ako paano pa kami makatulong sa mga tao, especially in their daily commute. VP, last from my end. Ganda ni VP, balik grabe. ko yung sinabi ni PGMA kanina na yung pronouncement mo invites national reflection. Meron bang may nag-reflect? Dinadaan lang kayo sa sayaw ni BP Sara. Walang ka-stress. BP, anong meron ka? Ano meron ka na, ika nga, napaka-chill mo lang. Ikaw lang ang nakita kong ini-impeach na napakakalmado. Anong meron ka, VP? Ka ba? Or ano kung meron man on your part, ano yung mga reflection na ginawa? Ang pagkakaintindi ko kasi sa kanya, sa speech na kanina, is reflection on the part of the members of the House of Representatives, hindi sa akin. VP, sa lahat ng mga nangyayari, VP, how are you holding up? Oh, I'm okay. Thank you. How are you holding up? Umiyak siya ka lang. How are you move on daw? Paano mag-move on? Kuan siguro, prayers and meditation. Ay nga na. Wala kasi yung birthday ni PRD. Ano yung mga plans mo sa Na events. Oh, andito ako kasi it's a
araw ng Davao Parade. So, nandito ako sa Davao City Mag-join sa ka ng parade. Do birthday. you join the activities po? Yes, yes. As usual. VP, si Attorney Guanzo nag-pronounce na tatakbong senator. May mga ano ba, may mga lumalapit na ba sa'yo na magpa-line up for your senatorial slate sa 2028? Meron. So how are you considering them, Vice? Allergic ako sa mga politiko ngayon. Ito pala yun. Nahanap natin itong speech na to ni Bibi Sara. Ito pala yun. Yung sinabi niyang allergic siya. I-consider lang nila ako. So mga ilan sila VP na lumapit, including Attorney Guanzo? Apat na. VP, sabi ni saya pa ba? Manimaan ka kinsa tong mga nitraidor sa inyo. Adili. Dili ka mo dumot. Dili. I don't take it personally. Kasi, para sa akin ba, yung ginawa nila sa akin, personal yun sa akin. So, bilang isang politician, natural na ganun ang gagawin sa iyo. So, wala lang yan sa akin. Pero ang ginawa nila sa bayan, Nako. yung corruption at yung abuso nila, hindi yan personal sa akin. Nako. So, hindi natin yan palalampasin. Narinig mo yun, Auntie Claire. Bilang ng maliligayang araw nyo dyan sa dyan sa Malacanang. Bilang na kasi ilang taon pa ba sila dyan? Pwede na tayong mag-countdown, malapit na bumaba si Marcos Jr. O baka pagka pumirma yung huling bulate ni Bangag, talagang matanggal na yan talaga sa Malacanang, di ba? O madulas siya mamaya, masobrahan siya sa singhot, umakyat sa utak niya pulburon, hindi natin alam. Pero ang sigurado ko dito mga kababayan, malapit na maging presidente si VP Sara, di ba? Kung paano naging presidente to, nakapag vice president, na-impeach si Erap, pumasok sa eksena, tumakbo ulit, nanalo, kaya matagal termino nito eh. Kung ako dito kay Marcos Jr., para kahit pa paano yung galit ng sambayan ng Pilipino, mabawasan kahit kakaunti. Dito sa crucial time na to, nagkakagulo sa iba't ibang bahagi ng mundo, especially dyan sa Middle East. Ekonomiya, utang ng gobyerno, kawalang trabaho, palpak na infrastruktura, ilagay mo na si VP Sara por santo. Pero yung galit ng ating mga kababayan sa iyo, kahit paano mawala-wala ng konti. Ako, kung 100 yung galit ko kay Marcos Jr. pagka nag-resign siya dahil nakita niya na hindi niya talaga kaya, hanggang singut-singut lang siya, yung galit kong 100 magiging 95 na lang. Diba? Ibig sabihin, napagtanto niya sa sarili niya na hindi kaya ng kanyang kapasidad ang pagiging presidente. Na inuna niya yung kapakanan ng sambayan ng Pilipino kaysa doon sa kapritsyo ng kanyang asawa na dapat wag siyang mag-resign at matapos siya termino niya. Diba? Ibigay mo na kay BP para wala na tayo maraming usapan. Diba? O ito, punta na ho tayo dito kay GMA. Game! With all of you today, I'm very happy to be here with all of you today for the pop-up exhibit and book signing of Vice President Sara Duterte. Yan. This gathering comes at an important moment in our national life, as the Vice President has recently declared her intention to seek the presidency. Such announcements are always significant, not only for the individual concerned, but for our democracy. They invite reflection, conversation, and renewed engagement from our people, especially when we consider that in our country's history, 6 of our vice presidents, Sergio Osmeña, Elpidio Quirino, Carlos Garcia, Diosdado Macapagal, Joseph Estrada, and Gloria Macapagal Arroyo eventually rose to the presidency. We also meet at a time
when constitutional processes are unfolding, including impeachment hearings. I myself went through impeachment proceedings 4 times, and therefore I have some insights into this process. In a democracy governed by the rule of law, such mechanisms should neither be personal nor political theater. It is important that those in charge conduct the proceedings with sobriety, fairness, and fidelity to the law, Yan. free from prejudice, and mindful that institutions must be stronger than momentary passions. Speaker Boji B. has said that the hearings on the impeachment complaints will be tackled fairly. The eyes of the Filipino nation are upon us in Congress. Thus, as we start the floor debates, I urge my fellow congressmen to do so in the spirit described by Speaker Boji B. Today, the center of the event on ideas thoughtfully put to paper. This process allows leaders who have been vice president, including myself, to share our convictions, explain our perspectives, and contribute to the marketplace of ideas in a manner that encourages dialogue. I congratulate the Vice President on this event and extend my best wishes as she shares her work and the work of other Vice Presidents, including myself, with the public. As we look ahead, may we all conduct ourselves with a deep sense of responsibility to the nation. Leadership contests should not weaken us. When guided by principle, they can strengthen democratic choice. So to all of you and all of us, happy 90th anniversary to the office of the Vice President. Ayos. Yun pala ang mga punto de vista nitong si GMA diyan sa paggunita ng anibersaryo ng Office of the Vice President. Lipat ho tayo. Dito kay Attorney Ferdito Pasio at kay Sir Admar, no. Medyo matagal-tagal na hutong video natin na to, kailangan na ho natin pasadahan. Yun. Ugat sa inyong katawan. Opo. Attorney, kayo po ay nandoon bilang kinatawan or legal counsel ni dating Congressman Mike Defensor. Tama po ba? Opo, tama po yun. Opo. Napanood ko po doon sa video ni former Congressman Mike Defensor kasi naka-video din siya doon sa loob habang yun nga ang pag-uusap. Nagkakaroon ng diskurso ang NBI at itong si Attorney Levy Baligod. Pwede nyo po bang mailahad muna, ano ba talaga yung nilalaman ng subpoena? Ano ba yung nakasaad doon na kanilang gagawin doon sa kanilang mga pinatawag? Opo, nakalagay po doon, klarong-klaro po. At least doon sa natanggap na subpoena ng aking kliyente, kasi dating Congressman at Secretary Mike Defensor, na iyon po ay for background investigation and verification. Ngayon, nung nandoon na kami, iginigiit nila. Ngayon daw ay for background investigation and for credibility verification. Wala naman po kaming nakita po na credibility, na yung word na credibility doon sa subpoena. At yan po ay mapapatunayan sapagkat kahapon pa lamang ay nagpadala na po ako ng kopya ng subpoena ni Ginoong Mike Defensor sa ating mga kaibigan sa media. So, kung ganun po nakalagay, background, investigation, and verification, ang i-verify po yung background. Ibig sabihin yung identity. Kung talagang sila ay mga Marines at kailan sila nag-serve as Marines. Katulad ng sinasabi nila sa kanilang affidavit. Wala po doon yung credibility sapagkat kung ang isang ahensya na katulad ng Ombudsman ay didepende sa NBI na nasa ilalim nga po ng executive, nasaan ang independence ng Ombudsman? We have to differentiate between background investigation, yung ascertainment ng identity na yun ay factual.
ikaw ba itong sinasabi mo kung ikaw si XYZ? Ikaw ba ito? May ID ka ba? Ano bang serial number mo as Marines? Iba yung assessment ng credibility which requires the use of your judgment. Hindi po magiging independent ng ombudsman kung judgment ng NBI ang gagamitin nila. Malaking kabulastugan po yun. Opo, attorney, sa tagal nyo po sa pagiging abogado, meron bang ganitong klase na ginagawa na credibility check ang NBI maliban dun sa verification? Wala po. Sapagkat kung kayo po ay nagre-reklamo, unang-una, ang mga Marines po, yung 18, ay nagsagawa na po ng kanilang affidavit. Ito po ay sinumpaan at nakumpirma na po ng NBI noong kamakalawa nung dumating doon yung abogadong ng notaryo ng kanilang affidavit na siya po ay tunay na abogado at duly commissioned the notary public. Ngayon, kung yun po ay affidavit na sinumpaan, it is entitled to full faith and credence on its face. Ibig sabihin, tatanggapin po natin yon kung hindi sasalungatin. Opo, wala pong ganon. Yung sa fiscal po, pag kayo nag-file ng complaint affidavit, ang hihingin lang po sa inyong ID. Yun pong kredibilidad nyo, ang sasagot na po noon kung hindi kayo credible, ay yung itinuturo nyong tao na gumawa ng krimen, katulad din na Sandro Marcos, sina Martin Romualdez, sina Yusek Bersamin, at ang Pangulong Marcos mismo. At doon na yan halimbawa, ako, sa mga ordinary, di ba, sa fiscal, yung magpapatunay or magbabanggit no na hindi yan credible, yung inaakusahan ng nagsain ng kaso, tama ba? Tama po yun. Ang nangyari po rito, ang NBI na ang tumatayong abogado noong mga inakusahan. Ito po ay highly improper sapagkat hindi po yan trabaho ng NBI kung merong nag-aakusa ng krimen. Ang trabaho po nila, bagamat po nasa Ombudsman Act that the Ombudsman may enlist the aid, may request the aid of any agency sa pagtupad ng kanyang mandato bilang independent na investigative body, it only pertains to factual matters. Halimbawa, pagkuha ng mga dokumento, pag-testing ng mga halimbawa mga substances o ng forgery o pag-trace ng mga bank accounts o yung paper trail, pero hindi po yung magdedetermine ka using your discretion as to whether or not a witness is credible or not. Malaking kalokohan po yun. Opo. Hindi rin, parte rin po ba kung verification check lang, maliban doon sa pagtatanong doon sa mismong mga pumirma sa affidavit, hindi ba sila pwedeng kumuha din ng NBI, mag-verify sila doon mismo sa agency naman? Halimbawa, sa militar. Di ba, meron nang nilabas din na pahayag yung militar na hindi naman lahat doon sa 18 dating mga Marines, which is yun din naman yung unang nila sa joint affidavit na hindi naman lahat sa kanila Marines, karamihan sa kanila Marines. Yung isa, sundalo, Army, yung isa naman reservist, attorney. Opo, tama po yun. At saka nakakatawa pa po, kasama Admar, with respect to my client. Si Secretary Defensor ba naman ay kailangan mo pang i-verify yung identity. Kaya nga, kung makikita niyo yung video, sinasabi ko, hindi niyo makilala na kung ito o hindi si Mike Defensor, lahat naman nakakakilala. So it is absurd. Yung with respect to the wife of Secretary Defensor, mga matindi akong abogado, ang gusto daw nilang malaman nung una, ay yung mga sa pahayag, ay sapagkat may ginamit daw sasakyan doon na rehistrado sa pangalan ni Ginang Julie Defensor. Hindi ba nila makukuha sa LTO yun? Plate number lang naman yun. Kaya pinaglululoko po talaga tayo nitong NBI. Pero bakit po sila nasali kung halimbawa nagpagamit lang ng sasakyan? Parte ba yon ng affidavit? Hindi ba yung mismong laman ng affidavit yung pag-usapan mismo? Hindi yung sino yung nagdala doon sa mga tao na ito, ganito, ganyan, sino yung mga instrument, pati nga yung witness, natatanong, pati yung mga abogadong nagnotaryo. Opo, tama po yun. Nililihis nila yung usapan. Hindi po kailangan yon in assessing yung affidavit. They should be confined to the four corners of the affidavit. Ngunit, alam naman natin ang pakay nitong mga ito. It is to harass and intimidate
the witnesses. Alam niyo po, in the same manner that Jesus Crispin Remulla was appointed as ombudsman, ganito rin po yung ginawa, kaya si Matibag ay ginawang NBI director. May mission yan eh. May agenda yan. Hindi para patibayin ng NBI, kundi para iharas yung kalaban ng gobyerno. Alam naman po natin lahat yan eh, huwag na tayo maglokohan. Kaya naawa nga ako doon sa mga kaibigan natin sa NBI, it has such a high degree of credibility and integrity, nawe-weaponize na at nabababoy na in the same manner na nababoy ang DOJ, nababoy ang ombudsman. Pati Blue Ribbon Committee, binaboy na nila. Puro kababuyan na lang po ang nangyari dito sa gobyernong ito. Opo, meron po kayong nabanggit po, attorney, na first time yung marinig na meron ding subpina ang ombudsman. Paano naman ito makaka-apekto? Nag-deputize sila na inutusan itong NBI maggawa ng ganito, tapos ipapatawag din sila sa ombudsman. Bakit hindi na lang pag-isahin? Yun nga po, actually first time ko kaninang nalaman kay Atty. Baligod na may letter pala sila, may liham pala sila mula sa ombudsman na pareho ang pakay. Kaya nga po sabi ko malaking kapaliwan na itong ginagawang ito. This is intended to harass and intimidate and scare the witnesses. Parang pinapakita nila kasi di ba sinabi po ni Atty. Baligod na may next batch pa ng 10 mga dating mga tauhan ni Saldico na nag-deliver din ng baleta na lalabas. Parang sinasabi nila na pag kayo ay lumabas pa at kayo ay nagtestigo pa laban sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan, ito sasapitin nyo, puro abala kayo, puro harassment kayo, puro pambibwisit ang gagawin sa inyo. Opo, meron pong panayam naman, kinuha yung komento ni NBI Director. Sinasabi po ni NBI Director dito na si Attorney Melvin Matibag, ang sabi niya rito, yung daw mga individual na humarap sa NBI, hindi raw sumagot sa mga pagtatanong patungkol sa kanilang mga affidavit. Sabi pa niya rito, contradict daw ito sa earlier statement ni Baligod, Attorney Baligod, na handang makipag-cooperate ang mga ito sa NBI. Quote and quote, sabi ni Attorney Matibag, ang sinasabi nila, yung subpina raw parang sa background check. Pero pag tinignan nyo po natin yung subpina, malinaw naman yung nakalagay na verification dahil doon sa joint affidavit na issue po nila. Dagdag pa niya rito, during investigation daw, inihayag daw ni Baligod na hindi lahat ng 18 individual ay dating mga Marines at sinasabi ngang dati daw Philippine Army yung isa at yung isa nga reservist. Which is nandun naman sa joint affidavit po, attorney. Pero unahin ko muna yung sinabi niya na ang sinasabi nila yung subpoena raw parang background check, pero pag tiningnan nyo po natin yung subpoena, malinaw naman yung nakalagay doon na verification dahil doon po sa joint affidavit na issue po nila. Ay, huwag kayong magpapaniwala dyan kay Matibag. Katulad ng sinabi ko, he was sent there for a reason. And the reason is para guluhin, para iharas. Hindi na po investigasyon yan. Harassment na yan. Intimidasyon na yan. National Bureau of Intimidation na po ang ginawa dyan. Very clear po doon sa subpoena for background investigation and verification. Wala naman nakalagay na credibility investigation bago isisingit ng isang abogadong kengkoy doon na credibility verification daw. Nasaan ang word na credibility ron? Ipakita niya sa akin. Wala po eh. Niloloko lang tayo niyan. Sabihin niyo kay Matibag, ikwento niya sa pagong yung pinagsasasabi niya. Opo. Kasi wala po tayong panahon para makipagbulahan dito at makipaglukuhan sa kanya. Very clear po, sinabi ni Atty. Baligod doon, kung sinabi niyo sa amin na tatanungin niyo sila tungkol doon sa affidavit, di sana dinala namin yung mga litrato, yung mga video, etc. Pero wala po talaga. Alam niyo, Atty. Matibag, hindi po mangmang ang mga Pilipino. Kitang-kita po. Huwag niyo nang guluhin. Walang naniniwala na sa administrasyon na to. Kasama na po kayo ron. Opo, ito nga pangalawa, sabi niya dito, so mayroon na nakaagad na diferensya doon, di ba? Sabi ni Matibag. Tapos doon pala, sinabit nilang dokumento, yung Army, reservist yung isa, hindi naman talaga siya Army. Pero, kumbaga,
doon naman sa affidavit, gaya nga na nabanggit natin kanina, malinaw naman doon po na naka-indicate. So, possible ba hindi nabasa nila yung affidavit? Baka po, merong ibang substance na na-ingest si Atty. Matibag, kaya medyo naapektuhan ng kanyang comprehension. Kasi talaga naman po, alam nyo, do not take anything that guy says seriously. Talagang ang papel niyan ay para guluhin ang issue. Prejudge na yan eh. Kaya nga po kami, ayaw na namin sumagot ng kahit ano at sabi namin, pwede ba excuse na kami? Kasi wala po tayong panahon pagka alam nating tinatarantado na tayo, bakit naman tayo makikipaglaro? Diba? Opo. Pero saan po kaya ang tunay na laban dito, attorney? Kasi ang pinag-uusapan pa lang dito, yung sinasabi nila, yung verification, pati yung legitimacy noong nagnotaryo, pati nga yung bishop na naging witness, ipapatawag din. Kailan ba ay imbestigahan kung gaano katotoo itong sinasabi ng mga dating sundalo? Yun po yung tanong dito ng taong bayan kasi seryoso at sinasabi nga nila na marami din silang ebidensya at mga videos. Opo, hindi po imbestigahan yan. Huwag na kayong umasa. Kanina, tinatanong ko yung sa Special Action Unit, yung si Attorney Raimundo. Sabi ko, kasi sabi nga ng aking kliyente na si Mike Defensor, you are investigating a non-crime. Bakit itong mga appliance ang iniimbestiga nyo? So, tinanong ko siya, kayo ba pagkatapos yung imbestigahan ito, patatawag nyo? Hindi sila makasagot. Kung hindi pa namin kinulit, parang labas pa sa ilong. Sinabi, patatawag namin. Sabi ko kasi, patatawag nyo ba yung mga sinusumbong? Bakit itong pinag-iinitan nyo? Huwag na po kayo kumasa sa NBI, sa National Bureau of Intimidation. At wala po tayong maaasahan dyan. Moro-moron lang po yan. Pampagulo na lang po yan. Opo, after nito, ipapatawag pa ba si Congressman Mike Defensor? Baka hindi pa nila kilala. Nakakatawa nga po, tinatanong ko rin sa abogadong babae hindi nyo makilala si Mike Defensor? Meron bang hindi nakakilala kay Mike Defensor? Duda pa kayo na itong tao na sa harap nyo ay hindi si Mike Defensor? Sabi nila, hindi po. Anong problema natin? Alis na kami. Kasi alam naman nating lukuhan lang yun eh. Bakit ka pa mag-ubos ng oras kung ang hindi na maayos ang usapan? Opo, ano pa ba siya? May kinuha ba yung kanyang ID para i-xerox? Kinuha na po ng litrato siguro sabi ko nga, para matapos na lang, para tumahimik na lang kayo. Yun ang ID anong problema nyo? Hindi ba nila pa-search sa internet? Pag lumabas, tinipe nila Michael Defensor, lalabas yung mukha ng kliyente ko. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, Sir Admar, lukuhan na lang to Para kami naglalaro ron. Wala po tayong panahong makipaglukuhan sa mga hindi matinong kausap. Ayun, nako, matindi talaga tong si Attorney Yo Topacio, malupit. Ito rin ang tinutulak nating maging senador Gusto din natin tumakbo to Sa tingin natin may kana naman ho itong mga kababayan. Pero di natin alam bakit ba dapat matagal ng senador yan mainit din ho kasi pangalan yan. Sa tingin natin kaya nang manalo nitong si Atty. Ferdy Topacio kung sakaling tumakbo siya. So guys, maraming salamat sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat ho kayong lahat ng Pilipinas. Palino natin Pilipinas.